yun ang aking pwede muna i-share mga kapatid. Baka si Pastor Chope o the other pastor na present na siguro dyan, makapag-share din muna. Ayusin ko lang itong ating cellphone na ano. Okay. Sige mga kapatid, salamat po sa pakikinig. Okay, so anong nakikita nyo dyan sa verse na yan? Mula sa 6. Mula sa 1 to 6. Ano ba yung balik tayo? Inisip ko pa paano ba pag ito. Na-share yung ibalik ko sa eh. Okay. Brother Tiope. Yung ba nandyan? Naano ko yung salamin ko eh. Sa verse 1, pinapaalala talaga sa atin na mayroon tayong responsibility na maging peacemaker. O doon, tayo ay accountable talaga sa kaluluwa ng kapatid natin. Walang ibang inaasahan ng Diyos na magpapabalik sa kabanalan sa isang mananampalataya pagka nagkasala, kundi tayo na nakakaunawa, kundi tayo na malakas sa Espiritu. At kung hindi natin yung gagampanan, sino ang magpapanumbalik sa kanila? Iyan ay isang pagpapaalala na dapat nating gawin ang ating tungkulin na ang nagpapabalik talaga sa pananampalataya sa isang Kristiyano na nagkakamali o nagkakasala o nawawala ay tayo na mga malalakas din sa pananampalataya sa tulong ng Panginoon. Yun ang nakita ko dyan. Meron tayong responsibility na dapat natin nagampanan. Tama. Doon sa verse na inano natin, ang ano dyan, ibig sabihin na ang problema kasi nakikita ko yung nagkasala, hindi mapatawad ng pinagkasalaan nila. Alam mo yung sabihin yung, you offended somebody and then the one who been offended, ibig sabihin ikaw ang offender, then yung the one who been offended, they cannot forget. Pag kayo'y nasaktan, halimbawa kayo ang nasaktan, hindi nyo makalimutan kung sino nakasakit sa inyo. Ganun lang yun eh. Kaya minsan ang pagpapatawad, ang challenges dun sa ang challenges dun sa nasaktan. Kasi ang nasaktan, ang napahiya, ang nasaktan, ang nahirapan, ang hindi makapagpatawad. Diba? May mga ganun eh. Halimbawa, paano ko may explain to? Halimbawa, ganito. Ang nagkasala, yun ang offender. Ang nasaktan, yun ang biktima. Parang ganun eh. Victim. Ang biktima hindi makapagpatawad dahil nga nasaktan. Ngayon, bilang magkakapatid, dapat magpatawaran kasi lahat tayo wala namang perpekto. Maaari tayong makasakit sa salita, di ba? Sa gawa, yun ang problema, hindi nagkakapatawad. Ganun din sa magkakapatid eh. Magkakaibigan eh. Dati may kaibigan ako na ang naging kaaway. Merong kaaway na naging kaibigan. So, vice versa. Ang isa dyan dapat sa mga Kristiyano, magpatawaran. At expect mo, parang mag-asawa. Huwag mo expectahin na perfecto yung asawa mo. Talaga magkakasala at magkakaano yan. So, lahat ng relasyon, magkaibigan, magkapatid, magka-church member, mag-asawa, may mga offenses yan eh. Ngayon, gaano ba kahaba yung sinulid mo? Alam niyo ba ibig sabihin?
gaano kahaba yung sinulid mo? Minsan yung sinulid mo, isang di pa lang eh. Kailangan ano, lampas. Sabi nga ni Brother Jack, si Peter eh, how much I should forgive. Ang isang, di ganito yan ano, merong offender, merong na-offended. Di ba? Victim. Ang problema niya, merong miron. Alam niyo yung miron? Ang mahirap yung miron eh. Yung napakapaligid eh. Sila mismo hindi marunong magpatawad. Ay, kumbaga sa ano yung yung miron na, nakuha niyo ba ibig sabihin? Marami tayong dinidilin eh. Halimbawa, I have to deal yung nasaktan ko. Halimbawa, ako ang ano, halimbawa, akong offender, nasaktan ko si Brother Jack. Ngayon si Brother Jack, nahirapan siyang patawarin ako kasi nasaktan ko siya eh. Ngayon yung ano, yung third party, yung Miron, ano ba ano ba lang to Brother Tiope, ano ba si Brother Tiope, sa akin hindi ako magpapatawad niyan. Third party yan eh. So, ang kalaban natin ngayon, halimbawa kami ni Brother Jack, nagkapatawaran na kami, yung Miron, hindi. Hindi Ha? ginagawa. Oh, yung sa mag-asawa, ang kalaban diyan yung ano, yung mga biyanan. Sister-in-law, brother-in-law. Nako yung ibig sabihin. Minsan eh, yun ang ginagamit ni Satan eh. Yung ano, yung kami, ano ba, relasyon kami. O, ganyan, ni Brother Jack, maganda relasyon namin. Eh, nasira. Nako, tuwan-tuwa yung iba. Yun ang mga meron. Kahit na 10 years ago na, halimbawa sabi na 10 years ago na, 20 years ago na, hindi nila maano, sila mismo hindi makapagpatawad. Ha? Halimbawa, nung bata ka, sabi, payatot. Hanggang ngayon, tawag sa iyo, payatot pa rin, kahit na tumaba ka na. Di ba? Hindi nila makalimutan yung past mo eh. Di ba? Yan ang napapansin ko eh. Kaya ang Panginoon sabi, huwag kang pumukos, huwag mong isipin ang tao sa kapaligiran. Ikaw at ako ang relasyon. Ako nyo? One-on-one yan eh. Kaya tayo hindi by religion eh. Kasi ang religion, anong nakikita ng tao? Kailangan makita ng tao na nananalangin ka 7 times a day. Ganon. Kailangan ng tao nakikita may hawak ka ng Biblia. Di ba? Kailangan ng tao na maganda ka magsalita. Pag nagkatalikod o pag nagmumura ka naman. So yun ang religion. Kaya tayo dapat patawaran. Walang perfectong Kristiyano. Christians are not perfect, just forgiven. Pinatawad lang tayo. Ang ano diyan, kaya alam mo wala tayong idolo eh. Idol. Kasi yung idol may mali din yan eh. Kaya minsan tayo pag may nakita tayong mga pastor na sa abroad, minsan pumunta diyan, idol. Hindi, may mali din yan, hindi perfecto. Si Pablo nga, hindi perfecto eh. Diba? Ano sabi ganun sa 17:11? Oh, siya sa atin yung yung mga taga taga Berian, mas sa taga Tesano, bakit? Sinasaliksik nila yung salita ng Diyos, hindi si Pablo. Kasi si Pablo nagkakamali. Tingnan niyo kung tama ba sinasabi ni Pablo o ni Brother Jack o ni Brother Tiope. Check it out. You have to check first kung tama ba, related ba sa Bible. Kaya ang verse na yun sa akin maganda yung yung dating ng verse na yun eh. Ano pa nakikita niyo dun sa verse na yun? Katulad ng yung pag nagkamali, tandaan nyo, kasi lahat ng relation inisip natin perfecto, hindi walang magkakamali at magkakasala yung kaibigan mo. Yung promise niyan, mapapako. Kung sabihin niya ako, si Brother Anthony, talagang best friend ko yan eh. Hindi ko iniisip na perfecto yan. Ganon din siya, hindi niya inisip ako na perfecto. Pero ibig sabihin, ang mahalaga dyan, nakakapagpatawaran tayo. Meron at meron magkakamali. Tama.
'di ba? Meron at meron kahit dito sa grupo natin, meron magkakamali, hindi puwedeng pero ang pasensya natin kailangan mahaba, katulad ng pasensya ng Panginoon. Tama ba 'yun? Amen. May mga pangako dito na minsan ay napapako, ha? Minsan napo-postpone. Everything is sabi ko nga, everything is subject to change. Ibig sabihin depende sa Lord. Kaya nga sinasabi God will 'di ba sa James, kung loloobin ng Panginoon, halimbawa may plano tayo ni Brother Tiope, Brother Jack, Brother Robert, may plano tayo. Yung plano depende pa rin sa ano, sa Panginoon 'yan. Puwedeng maging eroplano 'yan, mabilis, ha? Puwedeng ano 'yan, puwedeng tricycle lang, mabagal. Basta ano, na on board tayo. 'Di ba, yung sinasakyan natin, ano, iba nagmamadali, iba yung hindi naman ako naghihintay, pero darating at darating din yan, in His time. 'Di ba ang ganda ng kanta? In His time. Ngayon, ang ating goal natin ito yung goal natin talaga sa grupo, tingnan niyo sa susunod na verse, nandun na yung ano natin, ito talagang goal natin, sa grupo ano sa ano, tingnan natin sa ano, sa Tagalog. Anong ano natin sa simula sa 6 hanggang tayo, hanggang, nabasa mo ba lahat, Brother Jack? Hindi pa? Hindi pa, ang nabasa ko lang yung verse 1 eh. Verse 1 lang. Okay. Ito ay ipapakita ko Pero sa'yo. sa anong ito, mag talaga magkadugtong yung verse 1 and 2 hindi puwedeng papaghiwalayin eh. Oh, Kasi as sabi niya magdadaan kayo ng pasanin sa isa't isa. ito yan, Tuparin ninyong gayon. Utos ni Kristo. okay. Ako basahin ko sa Tagalog pa. Kapag Basahin ko muna sa Tagalog, then, aanuhin ko sa inyo, Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu ay inyong panumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, kamuan, kahinhinan, huwag masyadong galit siguro yan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. So, ibig sabihin, yung nagkamala nating kapatid, ay ano yun, example, babala, na tayo rin ay babagsak. Tayo rin ay mahuhulog. Tayo rin ay matutumba, madadapa. Yun ang ibig sabihin. Number 2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So, ibig sabihin na ang goal natin magkakapatid, to fulfill yung law of God. Magsama-sama tayo, kapatid, mahina ako dito Hindi ko makakit ng steps Maghawakan tayo, holding hands. 'Di ba may time na kailangan mag-holding hands tayo? O may panahon na aakbayan natin na sasakay sa likod natin para makatawid dun sa tinatawiran natin. Maganda yung verse na 'to Tapos, hindi ito kasi yung 'pag hindi ka Kristiyano, buntot mo, hila mo, narinig mo na ba 'yun? Oo. Buntot mo, hila mo. Sa ating mga Kristiyano, pasanin ng kapatid mo, nararamdaman natin katulad na nararanasan ni Sister Terry, nararanasan natin din, di ba? Gano'n yun Sister Terry, nahihirapan siya kay Junjun, bagamat hindi natin kilala kayo, hindi niyo kilala si Brother Junjun, nakikisama tayo, di ba? Yun ang ating magkakapatid na nagpapasana ng ating mga dala-dalahan. Hindi yung problema mo yan Hindi gano'n Problema ng para ba sa katawan, 'di ba nasa Bible ba, yung damdam ng kalingkingan, Kalingkingan. damdam ng buong katawan. Ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. 'Di ba
O yung ano, yung paa ni, example lang to, yung paa ni Brother Tiope, abot sa utak yan eh. Ang sakit eh. Di ba? Kahit yung ngipin mo, di ba? Pag ngipin, Oo, abot sakit sa ng ano ngipin. eh. Abot sa buong katawan yan eh. Yung paa niya, oo. Mayroon pang ano yan eh. May nakakabit pang daga. So, ibig sabihin na, Brother, ha? brother, Ah, makikita natin dito sa verse 2 na mm, we are our brother's keeper. yeah. Verse 1 and 2. Mhm. Makikita mo yung words na yun. We are our brother's keeper. Paano ba kasi pinupulfill yung law of Christ? Yeah. How can you fulfill the law of Christ? Dalawa lang ang kinabaksakan ng lahat ng utos, di ba? Yeah. Love God, with your heart, mind, body, soul, spirit. Love thy neighbor as you love yourself. How can you love somebody else kung wala kang relasyon sa kanya? Eh dito, we are already brothers and sisters dito sa kalahatan nito eh. So yung naramdaman ng kapatid mo, kagaya ng naramdaman ni Sister Tere, ako nga ganito sa patrero, gusto ko nang umiyak eh. Mm. Kaya lang, baka hindi makatulong kay Sister Tere eh. Kaya pinigilan ko yung pag-iyak ko. Oo. Kaya ang sakit kasi eh. Kasi Tani, yung isang araw, nakagat niya ako, no? Pusa lang yung nakakagat eh. Nagdugo, masakit, pero hindi ako doon nasaktan eh. Nasaktan ako doon sa pinayaran ko eh. Oo. Eh, kain na namin mag-asawa yun eh. Oh. O, Tsaka hindi yung, ko nakapa- tama yung Brother Jack. Sige, sige. Ano, dito tingnan natin sa, ano, meron kayong Bible, maganda to eh. Sa John 13, 34 hanggang 35. Gusto niyo Sure. basahin? John 13, 34, 35. Ito yung magandang ano to eh. Magandang definition ng ano yung magkakapatid. Kasi hindi ka pwede maging kapatid kung you hate your brothers. You cannot forgive your brothers and sisters. Nakita niyo? Sino nakakita? Ano to eh? Bago bang utos to? A new commandment. Nakalagay dito eh. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. That you love one another. Alam niyo bakit new commandment to? Kasi yung unang panahon ay ano, love one another. Ano yan, subject to ano yan to define. Pero sa dito in-explain ni Jesus, love one another as I love you, the way I love you. Kung paano ako nag-sacrifice, paano kayong minahal kayo. So ibig sabihin nito, ibang klaseng ano to, ibang turo to. Bakit ibang turo? Kasi noon love one another, pero subject yan sa ano, depende sa inyo yan. Pero ito, love one another, katulad ng pag-ibig ni Kristo. Ano ba klaseng pag-ibig ni Kristo? Buong buo, walang bawas. Nakuha niyo ba yun? Without trust. Oo, kasi yung, Salvation. ibig sabihin, willing to die for you. Ganun ba? Sa atin, yung pag sinabing love one another, oy, gusto mo ng ride. Ibibigyan kita ng ride. Oy, gusto mo ng kape. Bibigyan kita ng kape. Yun, pero ibig sabihin dito, you sacrifice. Kaya sinabi ito, kaya inisip ko to, bakit sinabi ni Jesus, new commandment? Ang new commandment dito, ang pag-ibig ng gaya ng pag-ibig ko. Matutularan ba natin yun? Kasi yung pag-ibig ni Jesus, walang walang pagpapaimbabaw eh. Real. Oh. So kaya ibig sabihin, bago ito kasi nga ang alam lang natin, love one another. You say something good, something nice, you do something good, gagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. 'Di ba? 'Yun ang love one another. Pero pag sinabi mong
Love one another as I love you. Jesus said, katulad ng pag-ibig ni Diyos. Aba, matindi na yon. Napansin nyo? Matindi na yon. Hindi normal yon. Ano palagay niyo pag-ibig ni Jesus? Mahigitan ba natin yon? Sino makakahigit sa pag-ibig ni Jesus? Ibibigay niyang lahat sa iyo. Kasi si Jesus, pag sinabing I love you the way, God's love, yung pag sinabing God's love, kumbaga sa nagawa niyo na ba, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa yung buhay mo, sino bang kaibigan dito na, ibibigay ang buhay sa kapwa? Di ba meron sa Bible mo, great has no man done this that he gave his life for a friend. Yun ang iniisip ko, matagal ko iniisip iniisip ko itong verse na to ano ba ibig sabihin nito? Ano commandment? Di ba? Bagong commandment. No? Paano naging bago yan? Naisip niyo ba yun? Di ba? How it comes na, sabi niya, a new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you. Ba, matindi ito. Ang ang basehan ng pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Jesus. Hindi yung we just love one another. Tayo, katulad yan, iba yung pag-ibig ng Mrs. tsaka yung Mr. and Mrs. Iba yung pag-ibig ng magkaibigan, di ba? Iba yung pag-ibig ng magulang. Di ba? Ano yung apat na klase ng pag-ibig? Yung eros, mahal kita kasi physical yun eh. Yung eros, di ba? Physical yun. Katulad sa mag-asawa, yun ay part ng eros yun. Kasi pag maganda ka na, tumanda ka na, minsan iba nawawala. Nawawala yun. Eros lang yun eh. Halimbawa, yung pag may pera ka, mahal kita. Pag wala kang pera, no honey, no money. Diba? Nakuha nyo yun. Yun ang eros doon. Pero yung Philadelphia, dahil brotherly love, kapatid yun, parental, ibang love din yun. Pero yung sinasabi ni Jesus, love one another as I have loved you, which is agape. Yun ang pagkakaiba nun. Matindi yun. Pag sinabing agape love, balik ka na lang sa John 3:16 Diba? For God so loved the world. Yun ang pinaka-agape doon. Yun ang pinaka-matindi. Kaya, pag yun ang ginamit mo, kahit ilang beses pa magkamali ang kapatid mo, magkasala, pinapatawad mo pa rin. Mahirap yun Love your enemy. Napakahirap yun Ewan ka lang Sino bang ano pang comment niya bago tayo wala yung ating wala yung si brother wala na kayong dagdag tanong? Share lang po ako sa Sige, sister. nangyari sa amin dito kaya kami nakapag-start ng home church. Nung time na doon po kami sa aming church dito sa Fatima. Yun po, nagkaroon kami ng isang naunawaan ng isang asawa ng elder. So, nintay namin na ayusin kami ng pastor. Umabot ng 1 week, walang nangyari. So, after 1 week, ako ang pumunta doon sa church. Andun yung ating naka-diskusyonan. Nintay ko na
kasi kang nag-uusap ka ng pastor, kaya dinadaan-daanan lang kami. So, Ah, ako ang unang lumapit. Ako ang nasaktan eh. Pero ako ang unang lumapit. Ako ang hindi ng sorry. oo. That's the way, Bible way. So, doon po na nagka-reconcile kami. Pero, yung hindi ko rin na-expect kasi po, nung nagpaalam ako na aalis na kami, siguro ang akala ng pastor is magpapalipas lahat ng sama ng loob. Mhm. Wala naman talaga sa aming plano na mag-start kami ng dito ng home church. Mhm. So naka 5 Sundays po kami umalis po kami sa ibang church, kaming family. Mhm. Ang nangyari po, sumama yung dalawang family sa amin. Mhm. Kaya nakapag-isip kami, naka-decide kami na mag-start na lang ng dito sa Yeah. sa amin sa bahay, sa garahe. Mhm. So, ang nangyari po, galit na galit yung Pastor. pastor na Oo. po. Ang iniisip nila, kinumbinsi ko po yung mga member na sumama sa akin, Oo. namin. Yeah. Eh, niya ginawa yung katungkulan niya. Oo. Hindi, alam mo, minsan God's will din yan eh. Alam mo yung bakit God's will? Kasi mag-spread out din tayo dapat eh. Mag-spread Kaya out po, yan. Oo. magandang nangyari nga po yun. Kaya kami ang nag-reach out sa kanila. Kasi parang pag nakikita kami, yung mga fellowship, lalo na nung convention dito, lalo nung national convention, Mhm. parang umiiwas sila sa amin. Pero kami ang laging nangungunang sa kanila yung approach. Mhm. Dahagdag nila, basta ganon. Hanggang sa bumalik yung relasyon namin maganda na kahit pa sabihin natin may lamat na pero sa ngayon po okay na weekly kami nagkikita sa mga fellowship. So, naging okay din po ang aming relasyon. Saka, ayun, maganda pong nangyari kasi yung mga kapitbahay namin ito, Mhm. isang magandang nangyari doon na yung iba na dating na backslide, na panabalik, at meron din po mga nadagdag. Yeah. Kaya, maganda po ang nangyari. Ang ano diyan na ang isang failure ng ministers, yung yung reconcile. I think isa yan sa mga failures ko noon eh. Pag yung yung hindi ko ba maano yung tupa pag iisa yung nawala parang ini-ignore ko. Nakuha niyo ba yun? Pag nawala yung tupa, in-ignore mo, magki-create yun ng grupo ng tupa, yung kanyang flock. Maghahanap yun ng So, ibig sabihin, ang mga Irresponsible na. hindi lang irresponsible yung yung hindi ka sensitibo. Kailangan maging sensitive tayo. Kahit na sabihin natin responsible ka, minsan nagiging insensitive tayo. Hindi naman intention na ginawa yon pero minsan parang naging lax ka. Yung ibig sabihin yung masyado kang komportable na babalik din yan. 'Di ba? May mga ganun eh. Naging komportable ka yung babalik din yan yung aso mo. Halimbawa yung aso mo nawala, impusa mo na, babalik din yan. Hanggang sa hindi na bumalik. Babalik yun, umabot ng 20. Yun ang lax, sinasabi natin lax. Hindi naman natin totally na na kasi lalo pa dyan yung pastors dyan sa Pilipinas. Maraming ginagawa eh. Hawag kaliwa maraming concern ba? Concern sa pamilya, concern sa income, concern sa mga anak, lalo pa kung may pamilya, maraming concern. So, yung ibang tupa, napapabayaan. Nakuha nyo? Either yan ang ang failures ng majority sa preachers. Hindi naturo yan sa seminary. Hindi na yan yung dapat natin magkaroon tayong subject na taking care the flock. Ibig sabihin na paano natin Shepherd. shepherding. Si Jesus, kaya nga si Jesus
pag ano yung mag-ibigan kayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko na iniwan niya yung 99 niya, hinanap yung isang tupang nawawala. 'Di ba gano'n ang isang kulang. Eh, sa atin, ay ano, 100 nawala ang isa meron pa naman akong 99, 'di ba? Gano'n 'yun, 'pag nawala ng isang tupa, 'yan ang isang failures na ano, na concern Kaso natin. nga, Mm, ang kaso maraming maraming sumama sa amin na oo. halos kalahati. Ano 'yun, sa akin halimbawa ako yung pastor, magiging challenge 'yun. Ibig sabihin meron ng ano, ang dapat naging ano lang 'yun, binigyan niya ng blessings, okey gusto niyo magsarili, ako ang pastor do'n, pagpapalain ko kayo, sige tutulungan ko kayo, gusto niyo na ano, may gustong may kumbaga recommendation, gusto niyo na ibang klaseng, part ng worship, ng Bible study, okey sila Brother Boy do'n, meron doon. Gano'n ba, ibig sabihin, recognize mo pa rin brothers and sister, ano lang yung ano yun, ibang pamilya na yun, halimbawa si Jack may 5 anak, yung isang anak umalis na, siyempre i-bless mo, okey sana lumago kayo, 'di ba yung pamilya yung gano'n yun, parang gawin na lang natin nanganak gano'n, kaysa yung nag-divide, nakuha niyo ba ibig sabihin? Nanganak, ibig sabihin at least yung church nito nanganak, ito yung ngayon may ibang pamilya na yun. Pero isang ano yun, na isang ano pa rin yun. Gano'n Yan po, ang dapat ginawa ng ano, sa'kin lang yun, kung akong ministro, o sige, ibe-bless ko kayo para yung pag-ano, ang pangit pakinggan kasi yung naghiwalay, 'di ba? Nag-ano yung nanganak, ang tawag natin nanganak, ano ba si Brother Tiope, ah, lumayas, hindi, nanganak ang church, nanganak. So, ibig sabihin gano'n na lang para at least, ang ginagawa, papalakihin ang issue, iba yung turo nila kapatid na ano, Boyet, brother and sister Luz, iba, huwag na lang gano'n. Diyan natin makikita yung pagkakapatiran, 'di ba? Magkakapatid tayo sa Panginoon, ibigyan mo na lang yung ano, yung halimbawa sabi ng anak, "Tay gusto ko magsarili." "Kaya mo na ba?" Ay, 'di ba bilang magulang, "Kaya mo na ba?" "Oo, kaya ko na." "O sige, bi-bless kita." Ah, dapat ako as a pastor, maganda at least nagkaroon ng another fellowship. They have choices, 'di ba? Iyon ang hindi nakikita ng ano, mga kapatiran, Ano ba si Brother Jack nag-ano siya, nag-ano, umpisa siya ng ano, bagong church. Ano 'to, parang nanganak para at least maganda yung paghihiwalay ba, with blessing. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Naintindihan niyo ba? Mm. Oo. Gano'n na lang, sa'kin halimbawa, kung ako lang, hopefully na gano'n sana yung ano, yung hindi naman paramihan ng member, yung ano, yung keeping the flock. Ibig sabihin si Brother Jack may 4, may 3 miyembro, 5, napapakain mo yun, Ngayon 'pag ano yan, ah, in the future nag-ibang lugar yun, halimbawa yung may kabataan kang dinadala, 10 yan, yung isa, ng ibang bayan, yung turo na inano ni Brother Jack, minentor niya, madadala yun, mag-uumpisa yun. Aba, maalala ko si Brother Jack, 'di ba? Si Brother Jack nagturo sa'kin. Ibig sabihin, ang gusto kasi ni Satan mag-away-away tayo, we become enemy. Pero ang paghihiwalay natin gawin nating ano, more on a positive note. Alam niyo ibig sabihin? Positive note na, "Oh, iyan ang anak." Hindi kami nag-ano, inaano lang sila kasi gusto nila maging independent. 'Di ba si Brother Tiope 'pag nagpapaalam siya, ang gusto ko lang maging independent, maging mabunga. Kasi kung nandito ako sa church natin, parang ano kulang, gano'n kaya sabi nila Mr. Los, kulang.
nagkakaroon na imbes na nakukulangan ako, nagkakaroon pa ng friction. Oh. So, mas maganda mag-umpisa kami para maging maging productive tayo. 'Di ba? Tulad niyan, kila Sister Lu, naging productive sila, nagsisigasig sila, hindi lang member. Ibig sabihin talagang nanghihikayat kayo, nag-i-invite kayo. 'Yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng breakouts. Ha? Yung ibig sabihin, spread out instead na break up, spread out. Tama ba 'yan? Sister Luz, okay ba 'yan? Ha? Ganun lang gawin natin on positive note ng anak. Ha? Kaya lang manganganak ka na isa nanganak ka ibang ama. Ibang anak. Ang ama, isa lang naman ama natin eh, di ba? The Father in heaven eh. Nanganak. Ha? Wag nating isipin. Ha? Sunday, yung speaker namin, yung pastor namin doon. Oo. Speaker namin. So, ganun na lang ang positive note. Sabihin mo na lang na ang kagandahan nito na nanganak tayo. Ganun din ang gagawin ni Brother Tiope. Manganganak sila sa hindi kay Jesus. Hindi ba yung ibang Jesus? Nakuha niyo ba? Basta magano kayo manganganak ang church, tinatag natin newborn church. Isa rin pala ng ama. Pag naging ama nyo na si Yahweh, si Jehovah, o si Allah, iba na yon. Iba na yung ama. Tama ba yan? Brother Tiope? Baka mamaya nakita natin Church of Yahweh. Ang ang head pastor, Tiope, iba na yon. Nanganak nga yung church nyo, pero iba yung ama. Hindi maganda yon. Okay na ba? Brother, Sister Luz, maganda yung nyo kasi meron always tayo sa positive note. Bakit nangyayari ito? Merong positive note. Ibig sabihin merong Tama ba yun, Brother Continares? Nakatulog na sa gamot. So, Brother Oliver, kumusta na? Kumusta na kaya? Anong oras na dyan sa inyo? Alas 9 na? 9:10? Okay na? And then, I'll message you sa Sister Terry, I'll message you sa wala pa tayong update sa just lang, kumusta na, Brother Oliver? Tuloy lang po ang buhay. Tuloy lang ang buhay. Ganun pa rin. Sa awa ng Diyos. Ganun lang tayo eh. Sa awa ng Diyos, nandito pa tayo. Nandito tayo para sa buhay ng ibigay ng Diyos. Kaya kailangan natin ipagpatuloy. Oo. Tuloy ang laban. Ganun lang yun eh. Tama? Tuloy lang laban. Kasi ang laban sa buhay, ang kakampi natin ang Diyos. Ang kalaban natin si Taning. Kasi hindi pa rin siya makalapad. Pag tatagad ka, sasakit yung ulo niya. Tapos, tupa na naman siya. Anong diagnose sa doktor nun? Okay naman po lahat. Lahat ng laboratory niya, okay na. Pati yung blood pressure niya, okay. Pati yung buhay niya, okay. Ang mata niya? Okay din, okay naman. Talagang pag naglalakad siya, vertigo. Yung vertigo. Oo. Kasi wala naman siyang vertigo eh. Sabi ng doktor. Pero siguro sa kakakipit niya ang siguro mga problema niya. Oo, tama yun. Kasi ako nga minsan yung problema ko, tapos, di ba ganito tayo magulang eh. May problema ko. Tapos problema ng anak ko, nagiging problema ko rin. Tapos problema ng kaibigan ko, nagiging problema ko rin. Ganun yun eh. Ganun talaga yung yung mapagmahalin na meron kang yung maawain ka, minsan yung problema mo na problema ng mga kilala mo, may problema gusto mo, di ba hindi? Oo. Ganun yan.
Oo. Ibig lang sabihin meron kang pag-ibig sa kapwa, yun ang sinasabi ko yung sensitive. Kailangan bilang pastor ka, meron kang sensitive ka sa need ng miyembro mo, sensitive ka sa mga nangyayari. Meron ngang kwento diyan, yung Kristiyanong babae, kapatiran ano siya, diakonesa. Kada mababa yung luha. Alam niyo yung sabihin ng mababang luha? Ah, Iyakin. Iyakin. May manood ng drama, naiiyak, nakitang kapatiran, naiiyak. Ngayon na nag-pray siya, alam mo yung prayer niya? Panginoon, tanggalin niyo ito yung ko, masyado akong sensitibo. Nahihiya tuloy ako na pinagtitinginan ako, masyado akong sensitibo. Kahit hindi ko kamag-anak, naiiyak ako. Gano'n. Ay, yun ang prayer niya para hindi daw hindi siya masyadong exposed sa mga tao. Isang linggo, may mga namamatay, hindi na siya umiiyak. May mga nawawalan ng trabaho, hindi na siya umiiyak. Lalo siya na concern. Bakit ganun? Hindi, imbis na mapakita ko yung emotion ko, wala siyang nararamdaman. Naging insensitive na siya. Ay, nag-pray ulit siya, Panginoon, ibalik mo, Panginoon. Di ba? Alam niyo ba yung pag-iyak? Yan daw yung paglilinis sa puso mo eh. Pag umiiyak ka, nalilinis ang puso mo, nalilinis yung mata mo, di ba? Mahalaga pala yan eh, tears. Si Jesus nga ang pinaka-shortest sa Bible, ano yon? Anong shortest? Jesus, right? Oh, see? Ibig sabihin si Jesus sensitive din siya eh. Meron bang Diyos umiiyak? Kaya yung mga manana, meron bang Diyos umiiyak? Hindi lang natin talagang ha? Kaya ibig sabihin yung pagiging sensitive natin, okay yan eh. Pag hindi ka naging sensitive, para ka ng diablo. Tuwan-tuwa yan. Di ba? Ang diablo, pag may nadadapa, tuwa-tuwa, ay, iniinsulto pa. Ang tanga mo naman gano'n. Di ba? Iniinsulto pa. Ang diablo lang yan eh. Pag may namamatay, tutuwa-tuwa. Tayo hindi. Very Christian sensitive tayo. We care. Di ba? We care as a Christian. Tama ba yan? Kaya yung buntot mo, hila mo, hindi sa Kristiyano yan. Sa diablo yan. Unang-una, wala tayong buntot. Anong buntot hila natin? Meron ba tayong buntot? Hindi naman tayo, evolution. Kaya pag sinabing buntot mo, hila mo, hindi sa Kristiyano yan. Dahil ang Kristiyano walang buntot, pero may sungay. Iba rin. Ano ba? Sino may sungay dyan? So, iba yun, mga kapatid. Okay na? Sister Terry, lang tayo, message sa sino pa nandito? Sister Nora, Solito, Sister Luz. Andiyan ba si Brother Boyet? Sister Luz? Natutulog. Nakikinig. Akala ko natutulog ka na. Ganun lang yan, Brother Boy, basta, always set tayo positive note, katulad ng yung minsan, di ba yung anak natin, minsan, Dad, gusto ko na magsarili, naku, concern na concern ta. Yung anak ko nga, yung bunso ko Dad, lilipat na ako ng bahay. Naku, sabi ko, on positive note, nagiging independent sila. Natututo sila makasimula. Ano yun? Anong Tagalog yun, brother? Simula. Hindi, yung makasimuhan sa mga tao. Anong tawag na? Ayun, Makisalamuha. sa tao. Nahirapan ako pakiulit, Sister Luz. Makisalamuha.
makisalamuha. Naku, ayan ang ano ko yung hindi ko ma-pronounce. So, ganun yun eh. Ah, 'Di ba yung pinakabunso mo, yung anak mo minsan eh, ayaw mong umalis sa'yo? 'Di ba may talagang ano eh, minsan humihingi ng independent eh. Yung bunso ko ngayon ikakasal na sa May eh. Isipin mo yun. So, ibig sabihin na wala na tayong meron tayong ano, yung beyond our control. We always, "God be with her." Gano'n na lang tayo. No, katulad ng umpisa nila Tertus na ano, Brother Boy at the church. God be with them. Gano'n lang. The only thing I can say as a pastor, God be with you. Diba? Sa premiere Gano'n. siguro, medyo malungkot, pero Mm. nauna, natutuwa ka dahil Oo. mga anak mo, Oo. dadami. Oo, dumadadami. Oo. Ang isa medyo, ang concern lang ng iba doon, pag dumami anak nyo, apo nyo, ang pangregalo sa Christmas. Marami, kina Brother Jack, maraming mamamasko. Yun ang ano doon. Anyway, ano lang yan, on positive note, okay? Ganun talaga yan eh. Basta, tandaan nyo, meron sa church, walang perfecto eh. Diba? Walang perfecto sa church. Member, madadapa makakatisod, ang Kristiyano, ganun tayo, be prepared. Ang worst scenario, masaktan tayo. Diba? Yan ang pinaka-worst scenario. Ngayon, pero hope for the best na nasaktan kayo, mahihil. Kasi God is the healer. Eh. If somebody hurts you, God will heal. Di ba? God heals you. Yun ang ano. Kaya kahit sa magkakapatid, ganun yan. Okay na? Mga kapatid. We'll see you Monday. Ina-arrange ko po yung mga speaker. Eh. So, hopefully, yung mga guest speaker tayo. Wala na ba kayong dagdag? O kanta kayo, Brother Boy. Alam nyo, iniisip ko yung mga kanta na gagawin natin sa December. Yung mga related sa lesson natin. Mostly maganda, ano nyo, i-promote nyo, Brother Boy, Terlos, yung ano, Jesus above all name. Yung mga kantang ano, about Jesus. Kasi tinatanggal na nila ngayon yan eh. Meron na pumapasok na yung ano, Yeshua, yun ang tinakanta ngayon. May mga bagong pangalan. Yung sa pangalan ni Jesus, pati nga yung mga demonyo nanginginig nagpupurog eh. Bakit papalitan mo pa yun? Diba? Kung gamitin mo yung ano, yung Yeshua o Yahweh, yung diablo tonto, ay nako. Yan ano doon eh. Kaya hopefully na i-promote natin yung maraming kantang about Jesus, di ba? Yung kanta na lang ano, yung Jesus above all name, ang ganda nun eh. Yung ano, ibalik nyo, Jesus. Di ba? Okay na, Brother Jack? Ano, pakiano na lang yung contact natin yung iba. So, Okay. Ganun na lang. Mag-closing prayer muna tayo. I-pray natin na ulit yan. Si Brother Oliver, yung ano niya, yung mother niya. Si Annabelle, continue. Annabelle ba yun? Brother Oliver. Brother Boy, pwede ka mag-pray. Si Junjun, number 1 natin yun. Number 2, pwede ka mag-list. Si Recovery Pontinares, Mirape, Joselito, si Brother Oliver, at saka yung mama niya, Annabelle ba yun? Si Annabelle. Annabelle. Yung merong vertigo. Sino pa ba yun na hindi kailangan ng prayer? Okay, number 1 si Sister Terry, yung Traveling Mercy.
Sir Terry, huwag ka masyadong, sino ba mga nag-discourage sa'yo umalis? Mga Sa kapatid? church. Yung mga sisters doon. Sino-sino? Sister Lizzie, Edith, Judy. Ano pa ba si Sister Ludy? Di ba binenta niya na yung bahay niya? Oo, siya kahit saan na lang ako. Ha? Oo, mga kaibigan. Ay, nako. Sabi mo, kinukumusta kinukumusta ka namin ni Sister Sarah, sabi mo. Reach out siya. Ay, talagang ganun mahirap ang challenges yan eh. Mga challenges sa buhay. Ikaw, iba ang challenges mo, ibang challenges ni Sir Dudy. I-pray natin. Ayan na, okay na. Brother Boyet. Brother Oliver, yung mama mo, Annabel ba yun o Ana? Anong? Oo, nabi po. Annabel, okay. Yan, Annabel. Pray muna tayo. Sige, Brother Boyet. Sige, pray tayo. Let's pray. Salamat Panginoon sa mga oras na ito, sa pagkakataon na binigay niyo sa bawat sa amin na kami ay isa sa pangalan mo sa pamamagitan ng itong online Panginoon. Salamat sa magandang panahon, magandang pangangatawan na patuloy binibigay sa bawat sa amin. Aming dalangin, Panginoon, sa mga oras na ito, ang kalagayan ng aming kapatid na si Junjun Tambal. Ingatan mo po siya sa kanyang karamdaman, Panginoon, ano po ang kanyang pangailangan, bigay mo po. Dagdagan pa sa araw sa kanyang buhay. Ganun din po, dalangin namin ang aming kapatid na si Mirabe, may dinaris Panginoon at po si Kuya Lito sa kanilang mga karamdaman. Ikaw po nawa Panginoon ang magbigay sa kanila ng another pa naman na araw sa buhay nila. Dagdagan mo pa po Panginoon ang kanilang araw sa mundo nito sa magitan Panginoon na pagbibigay mo sa kanila ng kalakasan. Panginoon, ano man po ang mga pangailangan nila lalong darating sa gamot, Panginoon, ipagkaloob po. At sa lalong na sa kanila, financial, ibigay mo rin po. Dalangin din po namin kasi lapit na po ang mother ni Brother Oliver, si Aliakay, ikaw na po din po. Magbigay ng kagalingan sa kanyang karamdaman ngayon. Alam na yung Panginoon na hindi nyo kami pagbibigyan nyo kay Panginoon sa aming mga hiling sa pamamagitan na yung panalangin. Ilapit din po Panginoon sa aming dalangin ng grabe ni Sister Terry. Panginoon na mag-ingat sa kanya sa kanyang biyahe. Nawa ay makarating siya na safe sa kanyang patutunguhan. Nagkakaroon po siya. Ilayin niyo sa anumang kapahamakan sa mga distansya. At patuloy ang dalangin sa gabi ito, Panginoon, sa aming pagtatapos sa aming pansamantala na pag-iwalay. Ingatan mo po ang bawat isa. Kayo po ang manguna sa aming mga plano. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ng pagligtas sa Kristo. Amen. So, gano'n na lang. Basta, Sister Terry, update na lang, then we'll see you. Okay? Okay na? We'll see you Monday. Monday, makaka-attend ka pa, no? Sister Terry, kasi Tuesday. Manila ka na. Martes ang flight ko. Martes, 6 o'clock. Tacloban to Manila. Tapos, Manila.
Ano lang, Eight. hmm? 8 sa gabi, Mhm. Manila to New York. Manila to New York, ang tagal nun. 17 hours. Oh. Ha? Sa Philippines, Philippines to, diretso sa New York. Isang sakay lang. Okay. Kasi Isang sakay. kung dadaan ka ng LA, ang tagal nun Mga 21 hours yun. Diretso lang. Isang Yeah. sakay lang. Masakay. Kaya Eh, mahal. Kaya pala mahal. Kasi kung pag umuwi kami, dito lang sa amin sa Seattle, mga 20 hours kasi stopover sa either Ang Korea or sa isang aeroplano lang. Ang sa akin, isang aeroplano. Nung Bangladesh. una, 3 yun. Matagal. Matagal. Yeah. Anyway, ganun na lang siguro. So, i-update mo na lang kami, ha? Wala kong nagagawa. Kung ano man ang mangyari. Sabi ni Rosalie, hindi daw makakauwi ako. Matutulong na lang kung ano. Ganun na lang muna. Alam mo, pag nagpunta ka dito sa Amerika, ang mag-ipon ka. Ganun ang maghanap ka ng part-time o para at least meron kang may savings. Ang pagtitiis mo dito para din kina Junjun o sa pamilya niya, sa mga apo mo, ganun lang yun eh. Iiwan ko yung ATM ko, yung pension ko, iiwan. Yeah. Yun ang kailangan na at least makakatulong ka dito sa US, and then pag nandito ka sa US, we'll keep in touch kasi nandito naman tayo, marami tayo ditong tayo online din. Sunday, ganun lang yun. Konting i-pray lang natin, Brother Tiope. Ako nakita mo na yung message ko dyan sa iyo sa Facebook. So, Brother Oliver, basta lang, stay strong. Sabi mo, we will pray sa ni Sister Annabel. Ano na ba si mama mo? Na born again na, Christian na? Oliver? Sa active po yan sa church. Okay, active at least. Maganda. Para at least mano natin basta konting tiis lang, ha? Yan ang number 1 na nating character sa pagiging Kristiyano, matiisin. Yan, matiis lang. At patience, kasi sa ating pagtitiis, ano sabi sa sa ang magtiis hanggang sa wakas. Ha? Anong version? Anong version? Kailangan memorize natin yan eh. Ha? Magtiis. Brother sa Lunes, may pray mo ako. Kasi nagbivertigo ako sa Lunes. Nagbivertigo ako. May vertigo ako. Anong cause na? Parang si mama ni Brother Oliver. Anong cause ng vertigo mo, Sister Terry? Yung high blood. Ha? High blood. High blood. Pero nahihilo lang, gano'n. Ibang yan ibang diagnosis yun. Kasi Terry, pag naglalakad, Nakaupo lang naman sa kalagayiga, parang nakapahinga lang, wala namang problema. Tumatayo ako. So, nakaupo ako, pagtayo ko, hindi na ako timbang, walang panimbang. Parang ganun din kay Sister Terry. Parang ganun. Suka, grabe yung suka niya. Grabe suka, no? Ano yun alam nyo, ang sabi ng doktor ko, ang katawan natin na kailangan ng maraming tubig.
Ngayon, pag yung utak natin kulang sa tubig, yun ang nagkakos din ng vertigo. Kailangan puno ng you need to drink more water. Marami umiinom ba ng tubig yung mama mo, Brother Oliver? You need to, kailangan puno tayo ng tubig katawan. Panay naman ang ihi. Oo, kailangan yun. Siyempre, pag uminom ka, iihi ka, pag kumain ka, tatai ka. Pag hindi ka kumain, hindi ka tatai. Pag hindi ka uminom, hindi ka iihi. Natural lang yun. Oo, kailangan talaga uminom ng tubig, Sister Terry. Ha? Pag yung Magprado kasi panay ang ihi ko. kailangan uminom ka, si Sarah nga, sabi ko sa misis ko, uminom ka ng tubig. Sabi, ihi ako ng ihi paggabi. Sabi ko, mag-diaper ka. Nagalit sa akin. Tinubukan ko nga yung adult diaper ba. Bago ka pupunta sa CR, panay ang ihi ko. Oo. Dapat may alalay ka dyan. Meron, pag alis ko ba ako lang mag-isa? May Arenola. Sabi nga ni Sarah, isis ko, bibili nga ako ng Arenola para hindi na ako mabangon. Papunta sa bathroom. Yung lalaki, bibili, lalagyan ng botelya. Basta alam mo, sa senior, yan ang problema yung vertigo. Lahat ng senior, yung balance ba? Kasi hindi na tayong sanay na yung balance kailangan may walker, yung kahit nahahawakan lang. Ako nga, kailangan mayroon ako yung nahahawakan Hindi na pwede yung aakit ako ng lamesa. Minsan nahulog ako Akala ko may nabalian ako Sabi ko, ano ba? Hindi na kailangan ako tungtong ng mga silya ba? May naayos ako, may kinukuha. Nako nahulog. Yan ang... Parang ang napapansin ko bro sa atin na nagkakaedad. Yung mind natin, yung isip natin, napaka-active. Pero yung pala yung katawan natin, makahina na yung hindi natin napapansin. Kala ng isip natin, kaya pa, no? Kaya ako. Kami nga nung nag-meet kami ni Brother Anthony sa California, nag-meet kami. Naglalakad kami, may step ba? Akala ko, yung isip ko na naka-step na ako, yung pala hindi pa. Sumubsob ako, Mabuti nga walang gasgas Nakadapa ako, pati mukha ko nakaganon Nagulat si Anthony. Ano nangyari sa'yo, Brad? Ewan ko, kala ko naapakan ko na yung step Gano'n talaga, subsob ako. Mabuti walang gasgas Nakaganon ako Sa bakit hinahalikan mo yung kalsada para kang Muslim? Kaya alam mo, ingat tayo kasi pag 60 plus na, pataas yung balance mo. 72 na ako. Mga 74 na. Bata pa yan. Parang 64 lang Oo. Si Methuselah 900 99. Puro na siguro uban yun naman. Yan bata pa tayo. Compare sa Basta yung ang dyan ang alisin natin yung mga stress. Huwag ka mag-stress. Huwag ka mag-worry kasi yan ang nakakadali sa atin. Ang sabi ng doktor ko, para daw yung blood pressure ko hindi tumaas, mag-isip ako ng mga magaganda. Yung mga masasaya. Ako, inyo ba yun? 150 ngayon, 150 over 100 150 over 100? Ako hindi ko na tinitingnan Kasi pag tinitingnan ko, minsan maabot ng mas mataas lalo lang ako napipressure Ang ginagawa ko, sabi nga, isipin mo lang yung mga magagandang bagay. Ganun Yung lang. magdadala ako ng mga ko,
Ano? Medicines ko, may ano yan? May reseta? Ano yan? Hindi, basta lagyan mo lang ng ano, may pangalan yung ano, medicine mo. Hmm. Hindi. Ano yun? Kahit po, Hindi, for 6 months. Oh, Bibilin ko for 6 months. lagyan mo prescription. Ha? Lagyan mo prescription. Depende sa medisina kasi mayroong medisina sa Philippines na hindi allowed. Apat ang bilis mo. Ano bang medisina mo? Blood sa vertigo. Oh, yan. Basta yung mga ano, ano ka sa doktor mo, prescription. Sabi mo, may letter. Just in case. Ganun yun eh. Meron kang prescription, sabi mo, Doc, magdadala ako ng mga 6 months medicine maintenance. Kailangan ko lang ng ng letter na this is for my maintenance as senior high blood pressure para at least madadala Sa mo yun. puso din. Oh, yun. Yung ano ng heart ko. Yeah, ipakita mo. Basta may prescription ng doktor. Huwag yung albularyo, hindi kita tatanggapin doon. Kailangan yung doktor mismo. Pag si Brother Puntinares pinapirma mo, hindi approve yan. Gising na, Brother Bert Puntinares. Nakaganon ka kanina eh. Siesta time na eh. Ano, okay na? Good to see you. New Year. Basta isipin lang natin yung mga magagandang bagay. As a senior, ganun lang yan eh. Kasi si Satan gusto niya ang isipin natin yung yung mga nakaraan natin. Hindi na lang ako tumitingin sa anak ko. Hindi ako tumitingin. Huwag ka na lang ganun tumingin na imagine mo na lang yung ang advice ko sa imagine mo na lang yung pagka yung magaling siya noong unang panahon, yung kabataan niya. Yun na lang imagine mo. Huwag mo isipin yung present na condition niya. Para yung mo yung heart mo enjoy the moment. Sabihin mo na lang, matagal kami nagkasama ng anak ko, na-enjoy ko siya, nag-dinner kami. Yung mga magagandang yun na lang, positive note. Yung sa positive side, gano'n na lang isipin natin yun. Huwag kung na-stress ka manood ka ng politics, huwag ka naman manood ng politics. Na-stress ka manood ng yung iwasan mo na lang yung Korean drama, puro papaiyakin ka lang daw nun eh. Sabi ni Sister Ruth yung Korean drama nakaka-stress daw. Bakit? Kasi wala yung happily ever after. Minsan talagang namamatay yung bida, lalo kayo may stress. Iwasan mo na yung mga manood ka na lang ng mga comedy, katatawanan. Para ma-enjoy ka pa. Okay? Okay, magbasa ka ng Biblia. Isa yun. Good night na. Sister Nora. Ingat na tayo. God bless.